Magandang araw mga ka-recap, dahil sa patuloy, at paulit-ulit na request na nakukuha ko, nagawa ng recap ang Season 2 ng kwento ni Theo Ragnar, sa kadahilan ng hindi na tinuloy ng kabilang channel ang kwentong ito. Dito po ay aking itutuloy ang kwento ni Theo Ragnar, sa mga nakakaalam ng kwento nito, at sa mga nag-request, para po sa inyo ang recap na ito. Sugod mga ka-dragon, ang nakaraan. Pinatawag ng pinuno ng angkan ng Ragnar ang ating bida na si Theo para bigyan ito ng isang pagsubok kung karapat dapat itong maging tagapagmana ng kanilang angkan. Ang ama ng ating bida ay hindi basta-basta, dahil galit na galit ito sa mga regressor na katulad ni Theo. Iyon ay dahil ang mga regressor sa kanyang pangunawa, ay walang pidgel na ginagamit ang mga tao sa paligid para manipulahin at baguhin ang hinaharap sa gusto nilang paraan, kaya ang lahat ng mga regressor ay pinatay ng ama ni Theo. Ang taong ito rin ang pumatay mismo sa naunang pinuno ng angkan, ang tinawag na Mad Dragon Emperor, isang regressor rin tulad ni Theo, kaya iyon rin ang magiging kapalaran ngayon ng ating bida. Nagulat si Theo na alam na pala ng kanyang ama na isa siyang regressor, kaya ganito na lamang katindi ang aura ng kanyang ama para patayin siya, ngunit dahil sa sinabi ni Theo, bago ito tuluyang tapusin ng kanyang ama, sinabi nito na hindi siya katulad ng ibang regressor, dahil pananagutan niya at itatama ang lahat ng nangyari patungkol sa mga pagkakamali niyang nagawa sa kanyang nakaraang buhay. Iyon ay dahilan kung bakit hindi ito pinatay ng pinuno ng angkan ng Ragnar, at binigay rin kay Theo ang half-sword ng dating pinuno, ang sandata ng Mad Dragon Emperor, at tinanghal ang ating bida bilang ika-6 na tagapagmana ng angkan ng mga Ragnar. Pagpapatuloy. Matapos ng mga kaganapang iyon, at matapos rin ng mga hakbang na ginawa ng ating bida para lang ilantad ang kasamaan ni Troivan, at wasakin ang mga nasa sakupan nito, isang matinding digmaan ngayon ang paparating laban sa mga Troivan. Naging madyugo ang lahat ng may kinalaman kay Troiva, ang mga nasa sakupan nito, mga tauhan, at mga kaalyado, lahat ay napatay at tinapos kaagad. Sa batas ng mga Ragnar hindi kaagad nag-akusa ang mga ito sa kanilang mga kasapi, ngunit dahil hindi nagpadala ng appeal si Trovan sa itinakdang oras, ito ay nangangahulugan ng isang deklarasyon ng digmaan. Dahil doon, ang Nine Dragon Council ay nagtipon-tipon sa chamber na ito para pag-usapan ang nagaganap ngayon na problema sa kanilang angkan, dahil alam nila na ang mga tao, mga hawak na pinuno ni Troivan ngayon ay kumikilos na sa mga sandaling ito. Patuloy na nag-uusap ang mga council member sa lugar na ito, at isang upuan ang walang laman, iyon ay dahil ang upuang ito ay kay Troivan, na isa na ngayong traidor at dapat tapusin at burahin sa kanilang angkan. Nagsalita pa ang isa sa mga nakaupo, kahit na ang ating pinuno ay nananahimik ngayon, hindi pwedeng manahimik na lang tayo sa pag-uusap kung sino ang susunod na magiging pinuno ng angkan. Nagsalita naman ang isa sa mga leader na naririto, hindi ba't masyado pang maaga para pag-usapan ito ngayon rito? Nagsalita naman ang isang ito, sa palagay ko ito ang tamang oras para pag-usapan ito, dahil sa oras na magkaroon ng conflict sa mga tagapagmana ngayon, hindi ba't magiging delikado kung ganun ang mangyayari, sabi nito na may pag-aalala. At biglang naging mainit ngayon ang usapin sa lugar na ito, tumaas ang tensyon sa isa't isa. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, sambit ng isa sa mga leaders rito. Sabi naman ng isa, hindi ba't mas maigi na maiwasan natin ang malaking problema? Sagot naman ng isa pa, bastos. Sigaw ng isa, na mukhang dito pa ata sa lugar na ito magsisimula ng digmaan. At isang kamay ang biglang nagtaas sa kanila para patigilan ang pagkakainaitan sa loob ng pagpupulong. Sabi ng isang ito na nagtaas ng kamay, mukhang kailangan ng isang pagtitipon na mapag-uusapan ang lahat ng dapat pag-usapan. Ako na bahala sa pagtitipon na iyon, sabi nito. Sabi pa nito, at tama. May paparating na isang pagtitipon, mauna na ako, at pagdesisyonan natin ito matapos nating makita ang mga mangyayari. Sabi nito, na nagmadaling umalis ang isang ito na para bang may aasikasuhin itong mahalagang bagay. Sa kabilang banda naman, sa isang kakaibang lugar, naririto ngawan ng ating bida. Mag-isa, tahimik na nagsasanay at nagpapalakas ng kanyang kapangyarihan, na para bang naghahanda ito sa mga susunod na magaganap. Ang lugar na kinaroroonan nito ay isang lugar na puno ng mga ilawan ng kandila, at walang ibang makikita sa lugar na ito sa mga sandaling ito. Napakaraming sugat sa katawan ngayon ni Theo, tanda na talagang hindi naging madali ang mga naging laban nito habang siya ay nabubuhay, at pawis na pawis rin ito ngayon sa higpit ng kanyang pagsasanay.
Ang isa sa mga ilawan na kandila rito ay biglang nagalaw ang liwanag nito, na parabang may kung anong dumaan sa kanya ng napakabilis. Ayun naman pala, nagsimula na naman si Theo na gumalaw, na sa ngayon ay hiniwa nito ang ilawan na malapit sa kanya, na parabang isang hangin ang bilis ng galawang ng espada nito, at hindi lamang isa, kundi ang iilan pang ilawan sa loob ay tinamaan rin ng kanyang ginawang pagwas-iwas ng sandata. Habang tahimik na nagsasanay si Theo, may naririnig itong tinig sa kanyang isipan, na ito ang nagpapahirap ngayon sa kanya, dahil ginugulo siya nito ngayon. Sabi ng boses, Yora, patayin mo sila, patayin silang lahat, at kunin ang lahat-lahat sa kanila. Sabi ng boses na talagang nagpapagulo sa isipan ng ating bida. Sa pagsasanay rin na ito ni Theo ay pinatatalas niya ang kanyang pakiramdam, iyon ay dahil nakatakip ang kanyang mga mata. Patuloy sa pagwas-iwas ng sandata si Theo, sabi nito, kunin mo, agawin mo ang lahat ng mga bagay na ninanasa mo. Sabi nito kay Theo, na patuloy pa rin si Theo na umaatake sa paligid niya, na hindi nagpapaapekto ng gusto sa boses na kanyang naririnig. Kaya lang talagang matindi ang panggugulo sa kanya ng tinig, may iilan sa mga ilawan sa kanyang paligid ang bumagsak, tanda na talagang hindi ito makapag-concentrate ng gusto sa kanyang ginagawa ngayon. Dahil doon, agad na huminto itong si Theo sa pagsasanay, at agad na inalis ang piring sa kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay talagang hinubog ng gusto ng mga pagsasanay at laban na kanyang hinarap. Napalingon sa isang derek sayon itong si Theo, dahil may narinig siyang nagsalita, na ang sabi, ginugulo ka pa rin ba ng boses na iyong naririnig? Tanong ng nilalang na nasa paligid niya ngayon. Ayun naman pala, naririto ngayon ang guardian dragon na si Lodbrok, sabi nito, kamusta? Maingay pa rin sa utak mo ang galit at pagnanasa ng Mad Dragon Emperor. Tanong nito kay Theo, oo, kahit ilang araw na rin ang lumipas simula nang ibigay sa akin ni Ama ang half-sword, ang puot nito ay talagang sinusubukan na guluhin ako. Sabi pa ni Theo, hindi naman sa hindi kayang labanan, kaya lang kasi, ang isipin na ito ay galing sa Mad Dragon Emperor, iyon ang bumabagabag sa akin, sabi nito. Dagdag pa ni Theo, hindi na rin masama, dahil salamat sa bagay na iyon, dahil kahit papano nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang mundo na ginalawan ni Mad Dragon Emperor. Dahan-daang lumalapit itong si Lodbrok, sabi nito, ang pangalan na Mad Dragon Emperor, ay pangalan na talagang hinding-hindi ko makakalimutan, sabi nito, habang hawak-hawak ang isang kandila. Agad niya itong ikiniski sa sahig para sindihan ito, at nagpatuloy sa paglapit sa ating bida. Dagdag pa ni Lodbrok, hindi ko siya makakalimutan, dahil siya ang kumuha ng puso ko. Sabi nito kay Theo, na ngayon naman ay nakay Theo na ang half-sword ng Mad Dragon at ibang alaala nito. Sabi naman ni Theo, oo. Ayun nga ang sinabi mo sa akin noong nakaraan, kaya mas lalo akong nababagabag ngayon. Sabi pa ni Theo, bakit mo ipinaubaya sa akin ang kanyang sandata? Tanong nito na may pagtataka. Huwag kang masyadong mainipin, pag nagmadali ka ng husto, tiyak na kakaharapin mo na naman ang isang nilalang na higit sa iyong kakayanan, kagaya noong nakaraan. Siya nga pala, kamusta na ang naputol mong braso? Magaling na ba ito ng tuluyan? Tanong no Lodbrok, ay, oo, salamat sa High Priest na agad na ginamo ako, sabi nitong si Theo. Nag-aalala ka ba sa akin? Tanong ni Theo rito kay Lodbrok, na nakatitig itong babaeng ito sa braso ng ating bida, kung tuluyan na nga bang gumaling. Sabi naman nito, mukhang magaling na nga ang braso mo, bakit ka nakatingin sa akin? Okay na tayo ngayon, pwede ka nang umalis, mukhang may gustong makipagkita sa iyo ngayon, sabi nito na medyo nainas sa ating bida. Dagdag pa ni Lodbrok, at sa susunod na pupunta ka rito huwag mong guluhin itong tirahan ko, ikaw ang tagagulo, tapos ako taga-ayos, ayos ka rin sabi nito. At tuluyan ngang umalis si Theo sa lugar ni Lodbrok, at dito ngayon sa Camellia Palace, sa lugar kung saan naruroon si Theo lilipat ang eksena. May isang liham na imbitasyon ngayon ang pinadala kay Theo, sabi naman ni Theo, ano ba yan, ang taong naghahanap sa akin ay ikaw pala, sabi ni Theo. Nagulat naman ang isang ito sa sinabi ni Theo, ano pong sinasabi ninyo kamahalang Theo? Wala, kinakausap ko lang ang sarili ko, kainis, sabi ni Theo, kasi naudlot ang pagsasanay at pakikiapag-usap niya kay Lodbrok dahil sa taong ito. Nang kunin ni Theo ang liham, at agad na binasa, nagulat ito sa kanyang nakita,
isang invitation para sa kanya na dumalo sa isang pagtitipon. Ang invitation na iyon ay mula sa Daffodil Palace, isang pagtitipon para mag-celebrate ng ika-18 kaarawan ni Lady Ray. Ang lalaking dumating ay naguguluhan rin, dahil may digmaan silang kinahaharap ngayon, tapos nagawa pa ring ipagpatuloy ang pagtitipon na ito, at isang magarbong pagtitipon pa, ibang klase talaga. Hindi, dahil nga sa nasa digmaan tayo, kaya ganito ang engrandi ng pagtitipon, paliwanag ng ating bida. Ang pagtataksil ng angka ng Tro Ivan, sinira nito ang mapayapang pagkakaisa ng angka ng Ragnar. Imbis na si Action kung sino ang sinusuportahan ni Tro Ivan ang maging successor, ako ngayon ang naging tagapamana. At hindi lang iyon, ang mas lalo pang nagpag-ulo sa lahat ay, dahil sa pagtataksil ni Tro Ivan, isa sa nga upuan ng Nine Dragon ang nawalan ngayon ng tao. Sabi pa ng ating bida, ang pagtitiponan nito ay hindi lang para sa birthday party ni Lady Ray, paliwanag ng ating bida. Pagpapatuloy pa nito, ipinapakita nito sa lahat ng mga nakakakita at nakakakilala sa angka ng Ragnar na ang kapangyarihan ng Ragnar ay talagang nananatiling matatag kahit na may digmaang nagaganap, at pinapakita rin ito sa mga tagapagmana at sa mga Nine Dragon na magunahan sa kung sino ang karapat-dapat, paliwanag ng malinaw ng ating bida, na naintindihan niya agad ang ibig sabihin ng pagtitipon. Ayun pala ang ibig sabihin nito, mahusay ka talagang batang kamahalan, napakatalino mo. Dito rin naintindihan ng taong ito na kahit ang ating bida ay isa rin sa posibleng magiging pinuno ng kanilang angkan. Sabi naman ng ating bida, kung gustong-gusto nila akong makita, walang dahilan para hindi ko ito tanggapin, kaya pupunta ako, sabi nito na may panghaamon ang makikita sa mukha nito. Lumipas ang mga oras at dumating na nga ang pagtitipon. Dito sa lugar na ito na kung tawagin ay Daffodil Palace magaganap ang pagtitipon. Marami ng tao ngayon sa loob ng lugar na ito, ang mga tao ay nakakasiyahan na, nagpapalitan ng kanilang mga kwento, at kuro-kuro. Dito ang mga tao ay biglang napatigil sa kanilang ginagawa. Iyon ay dahil nakita nila ang isang nilalang na siyang pinag-uusapan ng lahat, di ba ayon ang bagong tagapagmana. Sabi ng mga ito, at ayon na nga, naririto na ngayon ang ating bida, si Theo Ragnar, na agad na binati ng karamihan lalo na sa mga tao na nasa malapit sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakad si Theo, matapos bumati ang ilan, ang iba naman ay tahimik na nagbubulungan patungkol kay Theo, bagay na alam naman niya, na ang pagtitipon na ito ay para talaga sa kanya, na palabas lamang ang kaarawan ni Lady Ray, para makita siya ng lahat. Kaya may plano ang ating bida, iyon ay dapat mag-iwan siya ng pangmalakasan na impresyon sa mga tao, para agad itong makakuha ng atensyon sa lahat, na may naglalakad naman ngayon papalapit kaagad sa kanya. Hindi mo man lang magawang umupo ng payapa, at lahat ay nakatingin na kaagad sa iyo, kaya naman pala, sabi nito sa ating bida. Kanina pa ako nag-aantay po sa inyo kamahalan, sabi nito sa ating bida na agad namang nagpakita nagpaggalang kay Theo. Ang taong ito ay kilala ng ating bida, siya si Navan. Na pagkakita pa lang kagad kay Theo ay agadan itong lumapit sa ating bida. Walang hiya, muntik na kitang hindi makilala Navan, noong kasalan hindi ka nga nag-ahit noon, pero ngayon, ibang klase? Yun ba, napakabisi ko kasi noon, kaya hindi ako nakapag-ahit. Agad narinig ng mga tao rito sa paligid ang pangalan ni Navan, pamilyar ito sa kanila, iyon ay dahil ito ang pamilya ng bakas na inubos, at tanging si Navan na lang ang natira. At ginawang pinuno ng kanilang angkan, dahil ang kanilang angkan parent ay isa sa 6 pillars na nasa sakupan ng angkan ng Ragnar. Sabi ni Navan, ibang klase, wala silang ibang pinag-uusapan kundi tayo lang, salamat sa pagdating mo, sabi nito. Sabi naman ng ating bida, ayaw mo noon, nagawa na nating maset ang mood ng lugar na ito, pabirong sabi ni Theo. Ngayong naririto ka na rin naman, sabi nito, kaya lang hindi natuloy. Iyon ay dahil may isang malaking lalaki ang lumitaw sa tabi niya na may matindi at kakaibang aura na agad na ipinaramdam nito kay Theo, sabi nito, ikaw pala si Theo Ragnar, sabi ng lalaki. Agad na natigilan si Theo, at tumaas agad ang kanyang alarma ng pangdepensa sa kanyang katawan, iyon ay dahil hindi niya naramdaman ang paglapit ng lalaki sa kanya. Ganon rin si Navan Bacchus, nagulat rin ito, parehas sila ni Theo na hindi naramdaman ang paglapit ng lalaki. Muling nagsalita ang lalaking ito, sabi niya, sa palagay ko ito ang unang pagkikita natin, kung gayon,
hayaan mo akong magpakilala sa iyo, sabi nito kay Theo. Ako lang naman pala ang ikalimang tagapagmana, pakilala nito ng taas noo kay Theo. Iyon ay dahil siya lang naman ang sinusundan ngayon ni Theo. Agad tumalas ang tingin ni Theo sa lalaking nasa harapan niya ngayon, kilala niya ito, at hindi niya inaasahan na magpapakita at magpapakilala agad ito sa kanya. Nagsalita pang muli ang taong ito, sabi nito, ako si Thorkel Ragnar, ang commander ng Black Iron Cavalry, pakilala nitong buo sa ating bida, kung sino siya. Matapos noon, agad nitong inabot ang kanyang kanang kamay sa ating bida para makipagkamay nito bilang respeto, kaya lang isang kilos na hindi ginagawa ng isang Ragnar. Dahil nagkita na ang ikalima at ang ika-anim na tagapagmana sa lugar na ito, ang mga mata ng mga tao sa paligid ay agad nalipat sa dalawang nasa gitna, at animoy biglang huminto ang oras sa paligid na ito. Si Thorkel ang kinikilalang nangunguna na tagapagmana sa limang hahalili sa pinaka-pinuno ng Ragnar. Pero dahil sa pagdating ng ating bida, ang atensyon ng lahat ngayon ay nakay Theo na, ang bagong sibol na tagapagmana ng Ragnar, 6 na sila ngayong nag-aagawan sa trono, na nasa. Dalawang ito ang mata ng lahat. Matapos magparamdam ng isang nakakakilabot na aura, biglang nag-iba ang pakikitungo nito, at nagsabi, ano ba yan? Huwag ka masyadong kabado, hindi naman kita papatayin relax lang, pumunta lang ako rito para makita ka ng dalawa kong mata, ang sinasabi nilang ika-6 na tagapagmana. Dagdag pa ni Thorkel, masaya ako at hindi kagaya ng isip batang action na iyon ang sumunod sa akin, si Theo naman ay nakatingin sa kamay ni Thorkel kung kukunin ba niya ito o hindi. Titig na titig si Theo kay Thorkel, sabi nito sa kanyang sarili, tulad nga ng sinasabi nila, kakaiba ka nga, pero, totoo ba itong pinapakita mo sa akin? Sabi nito, kasi nakikipagkamay sa kanya si Thorkel, bilang pagpapakita ng respeto. Hindi lamang iyon, dahil nakangiti pa itong si Thorkel sa kanya, na talagang isang kakaibang galawan para sa isang Ragnar, dahil sa mga Ragnar ang nirerespeto lang ay ang kinikilalang malakas, walang puwang ang mahihina sa angkan na ito. At agad ngang inabot ng ating bida ang kanyang kamay, at sabay shake hands kay Thorkel, bilang ganti nito sa pagrespeto sa kanya ni Thorkel. Sabi ng ating bida, isang karangalan ang makilala ka, commander ng Black Iron Cavalry, Thorkel Ragnar, ako pala si Theo Ragnar, mula sa White Dragon Squad, pakilala naman ng ating bida. Aba, ibig sabihin ganyan mo lampasan ang hangganan mo bata, sabi ni Thorkel na agad nagpakawala ng kanyang mas pinatinding aura, na para bang nagalit ng nakipagkamay si Theo sa kanya, gayong siya ang humingi nito, miyembro ata ito ng Ghost Project Gang, mga siraulo kausap. Agad namang nagulat si Theo sa ginawang ito ni Thorkel sa kanya, iyon ay dahil akala niya okay na sila nitong si Thorkel, hindi pala. Talagang patuloy na pinamamalas ngayon ni Thorkel ang kinaibahan nila ng lakas sa isa't isa, na para bang sinasabi nito kay Theo na hanggang dyan ka lang bata. Ganon nga ang nangyari dahil talagang pinapakita nito kay Theo kung gaano siya kalakas. Sabi nito, ang aming nakababatang kapatid masyadong pinahahalagahan ng formality, hindi kailangan ang kanyang kasanayan sa angkan ng Ragnar, sabi nito, na hindi uso sa kanila ang pakikipagkamay, na halos mapaluhod na ngayon si Theo sa lakas ni Thorkel. Diyan ka lang bata, relax ka lang, tawagin mo akong kapatid, sabi nito kay Theo, na ang mga mata ay nanlilisik, at nakangisi na parang gustong kainin ng ating bida. Pawis na pawis ngayon si Theo sa pinapakitang lakas ng kanyang kuya, hindi ito nakapaghanda iyon ay dahil nabigla siya sa ginawa ni Thorkel, dahil akala niya normal na kamayan lang ang kanilang gagawin, pero natutuwa siya ngayon, dahil ito raw ang tunay na Ragnar. At agad may isang kulay asul na aura naman ang biglang dahan daw ang lumilitaw ngayon, na kumikalaban sa aura nitong si Thorkel, dahilan para mawala ang ngiti nito, at magulat sa pinapakita naman ni Theo. Ayun na nga, hindi papatalo ang ating bida, naunahan man siya ni Thorkel, hindi sapat iyon para tuluyan siyang talunin sa paghaharap na ito, sabi ni Theo, dahil sinabi mo na tawagin kita ng komportable ako. Ngayon tignan mo ito, kapatid, sabi ng ating bida, na siya naman nagpakawala ng nakamamatay na aura papunta kay Thorkel. Maglalaban kaya ang dalawang ito para patunayan kung sino ang malakas. Ang payapa na pagtitipon sana na dapat mangyari sa lugar na ito, ay biglang naiba dahil sa dalawang tagapagmana na nagpang-abot sa gitna ng bulwagan.
Ang isang ito naman, na isa sa mga bisita ay walang kaalam-alam sa tensyon na nagaganap, at pilit na inaayos nito ang kurbata na nasa kanyang leeg dahil napakasikip raw. Ano bata, hindi ako komportable sa bagay na ito, gusto ko nang maghubad. Agad naman ito nakatanggap ng kaltek sa kanyang kasama. Siraulo ka ba? Anong maghubad? Nasa birthday party tayo? Tiisin mo iyan? Dahil sa ugali mong iyan, ang ating pamilya ay iniisip na mula sa mga barbarian, sabi ng babae sa likod nito. Natigilan naman ang dalawang ito sa kanilang paglalakad, dahil narinig nila ang pamilyar na tinig sa likuran nila, na ang sabang mukhang naririto na nga ang lahat, sabi ng boses. Aba nandito ka na rin, sabi ng lalaking gustong maghubad kanina, sagot naman ito, syempre naman, hindi ako pwedeng wala rito, kamusta ang iba? Tanong nito ng masaya, sabi pa ng lalaking may pulang. Nabalitaan ko na sikat ka na sa kanluran pretty boy. Sabi nila tinuruan mo ng leksyon ang Ascendant Dragon para kumita ng pera, sabi naman ng lalaking bagong dating, ikaw talaga, hindi ka na nos-anay sa mga chismis na maraman dagdag bawas. Sandali lang, napansin na ba ninyo si kamahalang Theo? Gusto ko sanang kamustahin ang White Dragon Squad, kung anong nangyayari na sa grupo, tanong nito. Habang nag-uusap ang mga ito, si Lady Ray na may kaarawan ngayon, ay dahan-daang bumababa, at nagsabi, si Theo. Tanong nitong patungkol rin sa ating bida, na agad namang kinabahan ng isang ito, Neil Amag, na para bang crush niya ang babaeng ito sa pagkabigla nito nang marinig niya ang tinig ng dalaga. Patawad po Lady Ray, bakit ba iba ang hinahanap ko, gayong kayo po ang bida sa pagtitipong ito, sabi ng lalaki, sagot naman ni Ray, okay lang iyon, alam ko naman kung para saan talaga ang pagtitipon na ito, sagot naman ni Lady Ray. Habang nag-uusap ang mga ito sa lugar kung saan sila naroroon, ang baso ng wine na hawak-hawak ni Lady Ray ay biglang nanginig, na para bang may matinding shockwave ang dumaan sa lugar na ito. Ayun na nga, isang nakakakilabot na puwersa ngayon ang mabilis na kumalat sa lugar na ito, na para bang may digmaan na magaganap sa loob ng bulwagan, na agad ikinabigla ng mga ito. Agad pa nilang tinignan ng maigi ang pinanggalingan ng puweres, at hindi na lamang kulay pula ang makikita rito ngayon, dahil may aura na rin na kulay asul ang makikita. Nakitang-kita na halos pumantay na ang taglay na lakas ng nagmamay-ari ng asul na aura sa katunggali nito. Huwag mong sabihin sa akin na si kamahalang Theo ang naroroon, sabi naman ng lalaking may pulang buhok. Sino pa bang mahilig gumawa ng eksena ng ganyan sa mga ganitong klase ng pagtitipon, si Lord Theo na iyan. Sa gitna ng bulwagan, sa lugar kung saan naroroon si Thorkel at si Theo, napakatindi ng kamayan ng dalawang ito, dahil halos gibe na ang lugar na ito ng daffodil sa ginagawa ng dalawa. Walang nagpapatalo, ayaw magpatinag ng isa't isa, talagang binabati nila ang isa't isa sa paraan ng Ragnar, pinapakita kung sino ang malakas, tanging aura lamang nila ang nangungusap ngayon, at walang tinig na maririnig. Dahil doon, nangiti itong si Thorkel sa kanyang nakita, iyon ay dahil talagang alam na niya ang dahilan kung bakit naging ika-6 na tagapagmana si Theo, dahil hindi normal ang lakas na taglay ng ating bida. Ang mana ng dalawa ay parehas nang naghalo sa isa't isa, parehas na nagsasapawan at gustong lamunin ng buo ang katunggaling mana ng kalaban, na ang mga tao sa paligid ay hindi rin natinag sa pagiging marites ng mga ito, hindi man lang lumayo. Matapos ng makapanindig balahibong tagpong iyon, agad na bumitaw itong si Thorkel, at itinaas ang kanyang kamay, at nagsabing, tama na, wala akong laban sa iyo, suko na ako, sabi nito nang nakangiti, pero hindi kita sa mukha niya na talagang natalo siya ng ating bida sa tagisan ng lakas ng kapangyarihang taglay nila. Nagulat naman si Theo sa nangyari, kaya nasabi nito, anong sinasabi mo? Hindi ako nanalo? Bumitaw ka lang at hinayaan mo akong manalo kapatid ko, sabi ni Theo, na nagtataka sa palabas na ginagawa ni Thorkel. Sabi naman ni Thorkel, hindi ko itatanggi ang bagay na iyan, sabi nito kay Theo, na talagang may ibang plano ito kaya ganito ang ginagawa niya ngayon, lalo pat maraming tao sa paligid, sabay sinyas nito sa nagdadala ng wine. Nagmakalapit ang may hawak ng wine, agad ito kumuha ng isa, at nagsabi, hindi maganda ang masyadong mahinhin na pagkilos, nakakainsulto ito sa iyong katunggali, payo nito kay Theo, pero ang mga sasabihin ko ngayon ay totoong lahat. Pagpapatuloy pa nitong si Thorkel, kung babalik ako sa edad na katulad mo ngayon at lalabanan kita, tiyak na matatalo ako sa iyo ng walang duda,
sabi nito kay Theo. Patunay na alam niya ang kinaibahan ng lakas nila nang magkaparehas pa sila ng edad, ngunit ngayon, malayong-malayo na ang taglay na lakas ngayon ni Thorkel, kung magpapabiye si Theo hindi niya ito maabyutan o malalampasan man lang. Masyado mo naman ako pinupuri ng husto kapatid ko, sabi nito kay Thorkel, dahil hindi ito makapaniwala na ganun ang sasabihin ni Thorkel patungkol sa kanya, na mabilis na nasukat ang kanyang kakayanan. Hindi na nagsalita itong si Thorkel, nangiti na lamang ito, iyon ay dahil may naisip itong malupitang galawang para umayaon sa kanya ang lahat. At bigla itong nagsalita ng napakalakas, sabi nito, kahanga-hanga, ako'y lubos na nagagalak nang makita ko ang aking napakalakas na kapatid, sabi nito, na agad namang nagulat si Theo sa ginawa nitong si Thorkel. At sumigaw pa ng napakalakas itong si Thorkel, na para bang kontrolado na niya ang paligid, sabi nito, ngayon. Itaas ninyo ang lahat ng inyong baso, at magsaya para sa ating bagong silang na Ragnar, para sa angkan ng Ragnar, sigaw nitong si Thorkel. At ganun na nga ang ginawa ng mga tao sa paligid, sa isang kumpas at utos ni Thorkel. Ang mga tao sa paligid ay mabilis niyang nakuha ang loob, at sabay-sabay nang nagtaasan ng baso ang mga ito, at sumigaw na, para sa Ragnar. Ano Theo, nagustuhan mo ba? Hindi masamang pagpapakilala sa bagong tagapagmana, tama ako di ba? Tanong nito kay Theo, salamat kapatid ko, sagot nito kay Thorkel, na wala nang magagawa pa si Theo. Matapos noon, agad nanlisik ang mga mata ng ating bida, dahil dito lang niya naunawaan ang lahat. Sabi nito, kaya mo pala ako pinuri, ito pala talaga ang gusto mong mangyari. Ipinakita niya ang kanyang taglay na lakas sa lahat, para iparamdam sa akin at sa lahat kung nasa ang posisyon siya naruroon. At ang pagtanggap sa akin bilang kanyang karibal sa posisyon ay nagawa rin niya makuha ang pabor sa mga tao sa paligid namin ngayon, ganito ang mga galawan ng isang Thorkel Ragnar. Dahil sa ginawa ni Thorkel, ang paligid sana na nais makuha ni Theo na mapunta sa kanyang pabor sa tulong ni Naban, ay nawala lahat, at napunta ngayon kay Thorkel. Ito ang uri ng nilalang ang ikalimang tagapagmana, hindi lamang siya nagtataglay ng malakas na kapangyarihan, kundi pagdating sa manipulasyon ng pangpolitikang usapan ay napakahusay ng taong ito, lalo na sa pagkontrol ng mga tao sa paligid, isang nilalang na hindi pwedeng maliitin ng ating bida. Ang mga kaibigan ng ating bida ay agad-agad na lumapit sa kanya, ibang klase ka talaga, hindi mo naman siguro nakalimutan ang panunumpa ko sa iyo na maging sword mo Theo, sabi ng lalaking may pulang buhok. Sabi naman ng lalaking nasa harapan nito, iba ka talaga, ang mana na iyon, ibang klase, tunay ngang sa iyo iyon Lord Theo, sabi naman nito. Kasabay noon, ang mga tao sa paligid ay nag-usap-usap na patungkol sa ating bida, sabi ng mga ilang mga nanay at kababaihan sa paligid, napakatindi niya, hindi lang siya gwapong bata, napakalakas niya, sino mag-akala na ganun na kaagad kat hindi ang lakas ng kanyang mana sa edad niyang iyan? May jowa na ba siya? Kung wala pa, baka pwede sila ng anak ko, kahit anakan lang niya, sabi ng babae sa likuran. Ano bang pinagsasabi mo madam, ikaw talaga, ano ka ba? Pag siya ang sumunod na maging pinuno, tiyak magkakaroon rin ng pwesto ang anak ko, at tataas rin ang posisyon ng aking pamilya, sabi pa ng ilan, na talagang wala nang ibang alam ang mga ito kundi politika, at kapangyarihan. Kaya lang habang natutuwa ang karamihan sa mga nangyayari, may isang nilalang ngayon ang galit na nakatingin mula sa itaas, buwisit, sambit nito. Ang isa sa mga matatandang Ragnar sa angkan ni Theo ay naririto, nagalit sa ating bida. Sabi nito, gagamitin ko sana ang pag-uugali ng bastardo na iyon para sipain siya palabas rito, kaya lang buwisit talaga, naging pabor patuloy sa kanya ang mga nangyari. Ninas rin ito kay Thorkel, dahil sa ginawa ni Thorkel, nasira tuloy ang plano ng matandang lalaki, kaya gusto rin niyang tirisin ang isang ito na nagkatangga letse-letse na ang lahat. Matindi ang inis nito kay Theo, iyon ay dahil hindi purong dugo si Theo, siya ay anak sa palabas, isang bastardo, na sa mga angkan na tulad ng Ragnar, ay isang basura ang tingin sa mga kauri ni Theo, kaya galit na galit ang matandang Ragnar na ito, walang hiya ka, isa ka lang bastardo, at lakas ng loob mong magpalakad-lakad sa lugar ng nasa sakupan ng Ragnar, at sinisira mo pa ang kaayusan ng ibang pamilya rito, galit na sabi nito habang nakatingin kay Theo, dahil kasi kay Theo, ang Troivan, at Bakhas, ay nawasak dahil sa ating bida.
Bigla namang nabaling ang tingin nitong matandang lalaki na ito sa isang lugar. Ang kanyang mga mata ay naningkit na para bang may nakita itong isang target na doon na lamang niya ibabilang ang kanyang galit. Ayun na nga, may dalawang kababaihan ang nasa ibaba ng kanyang paningin, ang isa sa mga ito ay nakakasuka sa kanyang sikmura, tulad ng inis na nararamdaman niya kay Theo. Ang tinutukoy ng matandang lalaki ay walang iba kundi ang dalagang ito, si Evelyn, ang isa sa mga sword ni Theo. Masayang nakikipag-usap itong babaeng ito, na hindi niya alam ay may gustong samayo ng kanyang araw. Sabi ng matandang ito, walang hiya talaga, ang lakas ng loob niya na pumunta sa isang lugar na tulad nito. Sabi ng matandang abnoy na ito, na mukhang kilala niya si Evelyn at mukhang may koneksyon silang dalawa. Sa lugar na ito kung saan naruroon si Evelyn at ang babaeng kausap nito, masaya silang nagbabatian, at nagtatawanan sa mga bagay na pinag-uusapan nila. Wow! Team Leader Evelyn, napakaganda po ninyo ngayon, bagay na bagay po sa inyo ngayon, sabi ng kausap nito, talaga ba? Tanong naman ni Evelyn, syempre naman po, kailan pa po ba ako nagsinungaling sa inyo? Napakaganda po ninyo ngayon, ang cute rin po ninyo ngayon Team Leader, sabi nito kay Evelyn na talagang masayang masaya ito para kay Evelyn. Nang sabihin ng kasama nito na siya ay cute, agad nahiya si Evelyn, na mula ang pisngi, kahit na. Amizo ng babae ito, talagang hindi maaalis sa kanyang puso ang pagiging pusong dilag. Kaya sabi nito, cute ako, hindi pwede, magpapalit ako ng damit, bitawan mo ako, magpapalit na ako sa uniform kong pangdigma. Sabi nito sa kanyang kasama, na pinipigilan naman siya, sabi nito, si team leader naman nasa pagtitipon tayo ngayon, sino nagsusuot ng uniform na pangtrabaho? Hindi ko kayo hahayaan na makaalis rito, ang sexy po ninyo. Kaya lang ang masayang tawanan, kulitan ay napalitan ng isang bangungot, dahil may isang wine ang samaboy sa pagmumukha ni Evelyn, na agad niyang ikinagulat, dahilan para ang tawanan, saya, ngiti ay naglahong parang bula. At isang boses ang narinig niya, pamilyar na boses, na ang sabi, ang bastardong iyon, sa tuwing nakikita ko siya ay bumabaliktad ang aking sikmura. Sabi ng boses kay Evelyn, na ang mukha ngayon ng babaeng ito ay parang minaltrato, makikita ang matinding bangungot niya nang marinig ang boses. At ayun na nga, nagmamadaling umalis si Evelyn nang makita ang matandang lalaki na pababa ng hagdan ngayon, nanginginig si Evelyn, takot na takot, tanda na ang matandang lalaki ay kilalang kilala niya. Sabi ng matandang abnoy na ito, sabi niya, hoy, bakit ka nagmamadaling umalis rito ngayon, ang lakas ng loob mo na magpakita. Tapos tatakbo ka ng ganyan ngayon, sabi nito na galit kay Evelyn na wala namang ginawang masama. Ang babaeng kausap naman ni Evelyn ay napakagatlabi sa inis nito sa matnadang lalaki, dahil napahiya si Evelyn na pamilya na niya ang turing niya rito. Agad na sumigaw ang babaeng may salamin, sabi nito, kahit na isa ka sa Nine Dragon, ang ganitong pagtrato ay isang kalapastanganan, galit na galit nitong sabi sa matandang hakluban. Sabi naman ni Evelyn, Arin, okay lang ako, huwag mo na siyang pansinin. Sabi ni Evelyn na para bang sanay na siya sa ganitong trato sa kanya, kaya lang naaawa itong si Arin, sabi nito, pero team leader, hindi po pwede ito. Sabi naman ni Evelyn, okay lang talaga ako, pakiusap para sa aking kalagayan. Kung concern ka talaga, pakiusap wag kang gumawa ng eksena rito. Sabi nito kay Arin, na makikitang galit ngayon, pero sa loob-loob nito, ay may kinakatakutang mangyari. Dagdag pa nitong si Evelyn, pakiusap Arin, ako'y nagmamakaawa sa iyo. Huwag kang gumawa ng kahit na ano, sabi nito sa babaeng kasama niya, tanda na talagang takot na takot ito sa matandang isa sa mga leader ng Ragnar. Agad namang nagulat itong si Arin sa kanyang nakita, iyon ay dahil ngayon lang niya nakita ang kanyang team leader na ganito katikat na takot, na para bang nakita nito ang kinakatakutan niya sa kanyang buong buhay, kaya nagtataka ngayon ito sa kung anong nangyari kay Evelyn sa matandang halimaw na nasa harapan nila ngayon. At dahil sa pangungulit ni Arin, ang matandang baliw na hakluban ay nakalapit na kay Evelyn, na nagbabaadya ng matinding panganib. Nagsalita ang matandang may ugali ng isang halimaw, sabi nito, di ba sinabi ko na sa iyo na huwag kang magpapakita sa harapan ko, sabi nito kay Evelyn na talagang kilalang kilala niya ang dalaga, at lubos niya itong kinasusuklaman, dahilan para hindi magawang tumitig ni Evelyn sa matandang lalaki. At may napansin pa itong kakaiba kay Evelyn, na lalong kinainis niya,
sabi nito, at ano ang bagay na ito, pagtataka niya. Ang tinutukoy pala nito ay ang braso ng dalaga, kaya agad itong hinayla ng matandang baliw na lalaki, dahilan para agad na maputol ang prosthetic na braso ni Evelyn na lubos niyang ikinabigla. Prime Dragon, sigaw nitong si Arin, dahil sukdulan na ang kalapastanganan na ginawa ng matandang Nine Dragon kay Evelyn, ito'y pang-aabuso na sa kanyang kapangyarihan. Ayun nga, wasak na wasak ngayon ang braso ni Evelyn na gawa sa bakal ito. Iyon ay dahil talagang putol na ang braso ni Evelyn, at nakuha niya ito mula sa kinasusuklaman niyang tao. Matapos putulin ang braso, agad itong inihagis palayo ng matandang hakluban, na parabang isang basurang kagamitan lang ang pagtrito nito, tanda na talagang basura rin ang tingin niya kay Evelyn. Kitang-kita muli ni Evelyn ang kalagayan ng kanyang braso, parehas na pangyayari noon, sabi ng matandang lalaki, sa tingin mo ang paglalagay ng isang laruan braso na iyan, ay maibabalik sa umpisa ang lahat. Tanong ng matandang lalaki, muli pang nagsalita ang baliw na ito, kung isa kang basura, mamuhay ka tulad ng isang basura, magkalat-kalat ka sa lupa, sabi nito na talagang grabe ang pagtrito nito sa dalaga, na hindi malaman kung anong punot dulo ng angas na ito. Muling nagsalita ang matandang lalaki, sabi nito, sa susunod na magpapakita ka sa akin, pagpipira, piresuhin na kita, sabi nito, na talagang mas lalong nasaktan ang puso nitong si Evelyn sa nangyari at narinig niya ngayon. Dahil doon, agad na tumakbong palayo ang dalaga, team leader, tawag ni Arin sa kanyang pinuno, na wala nang narinig pa si Evelyn, kundi nagmamadali na lamang tumakbong palayo sa matandang lalaki na siyang sum-iron ng kanyang buhay. Team leader, tanging salitang lumabas sa bibig ni Arin, na naaawa, at naguguluhan, na hindi maintindihan kung bakit ganun ang nangyari, at sinapit ng kanyang ginagalang at minahal na kaibigan. Ang matandang lalaki naman sa likuran ay tumatawa ng malakas, tunay na halimaw, walang puso, sabi nito, sa wakas, nawala na ang amoy ng basura, makakahinga na ako ng lawag, sabi nito. Sabi ni Arin, kumanda ka, sinisigurado kong ire-report ko ito sa Office of the Law, sabi ng kasamahan ni Evelyn, na isusuplong niya ang matandang ito sa kinauukulan. Anong sabi mo, Office of the Law ba ang sabi mo? Sige lang, sabihin mo. Sambit nito na walang takot, iyon ay dahil miyembro siya ng mga hurado ng Office of the Law, kaya walang takot ito na samantalahin ang kanyang kapangyarihan, dahil ang mga maliliit na isda sa kanila ay madali lang manipulahin para umayon sa kanila ang lahat ng karahasan, kasakiman, ay madali lang mapaikot ng mga ito, at palabisan na walang silang ginawang mali, kagaya na lamang ng mga buwaya rito sa Pilipinas. Agad na umalis ang matandang lalaki, sabi nito, mararanasan mong muli ang ibig sabihin ng pamamaraan ng mga Ragnar. Sambit nito, habang papasok ito sa loob, na si Arin naman ngayon ay duguan ang kanyang labi, mukhang nakatikim pa ito mula sa matandang lalaki. Sa labas naman, si Evelyn ay nagmamadaling tumakbo palayo, walang lingon-lingon, walang ibang laman ang isip kundi ang lumayo sa lugar na ito, kung saan sa hindi siya makikita ng matandang lalaking iyon. Hindi siya nagpapaawat, kailangan niya makalayo agad, upang hindi na niya maranasan ang sakit na paulit-ulit niyang gustong kalimutan na. Habang tumatakbo ito, sabi niya sa sarili, tama nga ang nasa isip ko, ang lugar na katulad nito ay lugar na dapat hindi ko pinupuntahan, sabi nito sa sarili, nasising-sisi siya kung bakit pa siya nagpunta. Sa nakaraan, mga panahon na maliit pa si Evelyn, ito ang karanasan niya na gustong-gusto na niyang kalimutan at talikuran. Ang matandang lalaking ito ay nasa alalang malupit ni Evelyn, sabi nito, isa pa, pag tinawag mo pa akong papa, hindi mo na magagamit ang bibig mo na iyan, sisiguraduhin kong pagpipira-piresuhin kita. Sabi nito kay Evelyn, na anak pala niya ang kawawang bata na kanyang pinagmalupitan, galit ito iyon ay dahil anak niya ito sa labas, matapos anakan ng isang babae, ituturing niya na basura ang anak nito, gayong galing ito sa kanya, ito ang mga lalaking tunay na basura sa mundong ito, walang utak, bobo, ang sarap tanggalin ng ari, at itlog, at ipak-ain sa aso ang. Mga tulad nitong lalaki na hindi marunong panindigan ang kanilang mga anak. Lumayas ka rito, at huwag na huwag ka nang pupunta rito at huwag na huwag kang magpapakita sa harapan ko, naiintindihan mo ba, sabi ng matandang lalaki, na talagang sukang-suka rito aki Evelyn, na walang kamalay-malay kung bakit galit sa kanya ang kanyang ama,
kaya umiiyak lamang ang isang ito ng gusto na durog ang kanyang puso. Ganon na lamang ang galit at pagtrito ng matandang lalaki kay Evelyn. Iyon ay dahil anak niya ito sa labas, hindi ito purong Ragnar, at sa mga Ragnar, ang mga bastardo ay walang puwang sa pamilya. Ganon ang nangyari sa buhay ni Evelyn, mula pagkabata, hanggang pagtanda, ay dala-dala niya ang bangungot na iyon, isang pangyayari na hindi na mawala sa kanyang puso't isipan. Simula noon, hanggang ngayon, walang nagbago, ganon pa rin ang tingin sa kanya ng kanyang ama. Biglang napahinto sa pagtakbo si Evelyn, may nabangga ito na kung sino na hindi niya nakilala, hindi niya tinignan, dahil patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, awang-awa sa sarili, sa buhay na hindi naman niya ginasto. Alam ng lalaking ito na umiiyak si Evelyn, at alam rin niya na may masamang nangyari kaya ganito ang itsura ng dalaga, pero hindi niya pinaramdam ito, at nagtanong na lamang, "Oy Evelyn, saan ka pupunta?" Masayang tanong nito. Ang taong ito ay ang nangangalaga ngayon kay Evelyn, sabi nito, "Ang banquet hall ay nasa kabilang direksyon, ibang lugar ang pupuntahan mo ngayon," sabi nito, na pinipigilan ang galit sa kanyang puso ngayon. At agad na tumangala itong si Evelyn sa kanyang commander, nakatingin na puno ng luha ang kanyang mga mata, hindi makapang salita, tanging luha lamang ang nangungusap sa kanya ngayon. Sa loob naman ng buwalagang ito, ang mga tao ay patuloy na nagkakasiyahan, nagsasayawan ang iba, ang ilang namna ay nag-iinyuman at nagkukwentuhan. Ganon rin ang pangkat ng ating bida, rito ay nagtatawanan ang mga ito, nagkukulitin, at nagkukwentuhan sa mga kanilang pinagdaanan, at mga naging karanasan, at mga kalokohan. At ang masayang katahimikan, sa bulwagan ay biglang nabasag ng isang maingay na sigaw, na parehas ang ating bida at ang grupo nito ay nagulat sa napakalakas na sigaw, na may isang kaganapan pang naganap na magpapasaya ng gabing ito. Ayun na nga, ang nagwawala ngayon ay ang matandang hayop na ito, "Walang hiya ka, alam mo ba ang ginagawa mo ngayon, Captain ng White Dragon Squad?" Sigaw nito sa lalaking humihila sa kanya ngayon, dahil namimilipit siya sa sakit ngayon. Ayun na nga, naririto ngayon ang captain ng ating bida, commander ni Evelyn, na tumayong tatay-tatayan ni Evelyn, si Julius Ragnar. Galit na galit, kita sa mata nito na gusto na niyang pugutan ng ulo ang lalaking samiren ng buhay ni Evelyn. Ano kayang gagawin ni Julius Ragnar? Tatapusin na kaya niya ang matandang lalaki? Magkakagulo-gulo na kaya ang mga Nine Dragon sa pangyayaring ito? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat. Galit na galit ng husto si Julius sa ginawa ng Elder Dragon kay Evelyn, kaya nais rin itong baliin ang braso ng matandang siraulong ito. Dahil doon, agad nagkaroon ng distansya ang isa't isa sa pagkakataong ito. Iyon ay para hindi kaagad magresulta ito ng matinding kaguluhan. Nagsalita itong si Julius, "Hindi ba't binalaan na kita, na pag inulit mo iyon ay gagawin ko rin ang gagawin mo sa kanya?" Sabi nito na talagang galit na galit sa nangyari kay Evelyn. Hindi rin nagpaawat ang baliw na matandang ito, sabi niya, "Ang sinasabi mo ba ay magtatraidor ka sa angkan ng Ragnar?" "Sundalo, pigilan ang isang iyan, isa siyang kriminal," sigaw nito na agad nang ginamit ang kanyang kapangyarihan para lang pigilan si Julius, dahil alam niya na wala siyang laban rito pag nagsalpukan silang dalawa. Dahil doon, agad naglitawan ang mga sundalo ng matandang Ragnar para pigilan si Julius, na sa anumang sandali ay talagang maaaring magkaroon pa ng isa pang digmaan laban naman sa tropa nitong si Julius. Agad itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga armas, nakatutok lahat ito kay Julius, isang babala at banta na huwag gagawa ng mali itong commander ng White Dragon. Ang mga ito ay ang tinatawag na Law Council, mga tauhan na sunod suniran sa matandang corrupt na nilalang na ito, na pati ang batas ay napapaikot niya sa kanyang kamay, para siya yung kilala sa Pilipinas na lawbender. Sabi ng isa sa mga sundalong ito, Captain of the White Dragon Squad, Julius Ragnar, "Ikaw ay kailangang mabilanggo dahil sa ginawa mong pananakit sa Elder Dragon Head Counselor." Sabi nito, na talagang pinapanigan ng mga ito ang lawbender na Elder Dragon na ito. "Hinihingi namin ang iyong cooperation," sabi ng mga council soldier, ngunit hindi nagpatinag itong si Julius. Sabi nito, "At anong gagawin ninyo kung hindi ako susunod sa sinabi ninyo?" Matapang na sagot nito, agad namang pinagpawisan ng isang ito sa sinabi ni Julius. Iyon ay dahil alam niya na pag nagpang-abot sila rito,
ay tiyak na kamatayan nila ang kanilang kahaharapin, dahil ganoon kalakas si Julius lalo na pag ganito ito kagalit ngayon. Sabi ni Julius, nakasulat sa sinumpaan ng Ragnar, na ang anumang panunumpa sa espada pa rin ang mga ngibabaw, sagot nito na patunay na wala siyang ginagawang mali ngayon. Sabi ni Julius, 4 na taon na ang nakararaan, na nanumpa ako sa aking espada sa harap ng mga matatandang nilalang na iyon, sabi ni Julius, na pinagpapawisan itong siraulong lalaking ito. Kapag ang batang iyon ay muli niyang ginalaw, sabi ni Julius, na ang tinutukoy nito ay si Evelyn, na hindi ito pwedeng galawin ni Elder Dragon, kaya kinakabahan na ngayon si Evelyn sa maaaring gawin ni Julius ngayon, dahil ang sinumpaan sa espada ng isang Ragnar ay hindi dapat mabali. Nagpatuloy pa si Julius Ragnar, sabi nito, anuman ang gawin ng matandang iyan sa batang iyon, ay ganoon rin ang gagawin ko sa kanya. Sabi nito, na dahan daw ang humahakbang papunta sa Elder Dragon, na walang pakialam sa mga council sa paligid, na patuloy itong nagpapakawala ng isang mana na talagang walang ibang gustong iparating kundi ang patayin ang nilalang na siyang nanakit kay Evelyn. Si Theo na nasa paligid na nanunood sa delikadong kaganapan na maaaring mangyari, ay naguguluhan ngayon. Sabi nito sa sarili, anong nangyari, bakit binali ng Demon Dragon ang braso ng Elder Dragon, pagtataka nito. Ang mga tao naman sa paligid ay kinakabahan na ngayon, kahit ang mga inspector na mula sa council ay walang magagawa ngayon, deli akdo ito, kailangan na nating umalis, baka magtalsikan ang dugo rito. Ang ating bida, naman ay nagtataka iyon ay dahil hindi ito nangyari sa kanyang nakaraang buhay, bakit raw ito nangyayari ngayon? Agad napatingin itong si Theo sa isang lugar sa bulwagan, kung saan naruroon ang nilalang na piyang mula ng kaguluhang ito, kaya napapaisip siya ng husto ngayon. Ito si Evelyn, ang babaeng anak sa labas ng Elder Dragon, kabang-kaba ngayon ito, nahihiya rin dahil alam niya na siya ang may dahilan ng kaguluhang ito. Naalala pa bigla ng ating bida ang istorya sa buhay ni Evelyn Nereville, kung sino ito, at kung anong totoong nangyari sa babaeng ito na hindi alam ng karamihan. Noong maliit pa lamang si Evelyn ay talagang itinakwil na ito ng pamilyang Ragnar, o ang pamilyang pinagmulang nito. Si Evelyn Nereville ay anak sa labas nitong si Wolfgang Ragnar, o ang Elder Dragon, at dahil ang pananaw ng matandang pakboy na ito ay nakatuon lang sa pure blood ng Ragnar, ang inanakan niya na babae ay binaliwala niya, at ang anak nito na si Evelyn ay hindi niya tinuring na tunay na anak, ito ang pinagmulan ng mga lahi ng pakboy. Kaya ang buhay ng batang ito, bilang isang hindi pure blood na Ragnar ay hindi naging madali. Ginawa niya ang lahat para magustuhan siya ng kanyang ama, kaya lang nasa maling pamilya siya napunta, dahil basura ang turing sa kanilang mga bastardong anak. Kaya ito ang sekretong pilit na tinatago ni Evelyn, ganun rin ang kanyang ama na si Wolfgang Ragnar. Kaya ang plano ng Elder Dragon ay ang itapon palayo si Evelyn upang walang makaalam ng baho niya, kaya lang ang hindi alam ng Elder Dragon, may tumulong rito kay Evelyn. Iyon ay walang iba kundi ang Demon Dragon na si Julius Ragnar. Nakakita ito ng potential kay Evelyn, kaya kinupkup niya ito, inalagaan, at tinuring na sarili niyang anak, dahil doon, ang plano ni Wolfgang Ragnar ay nasira ng tuluyan, ang kanyang baho na matagal niyang tinatago o itinapon ay hindi mawala-wala sa paligid niya. Dahil sa pangangalaga ng commander ng White Dragon Squad o ni Julius Ragnar, si Evelyn ay naging tanyag, kilala dahil sa angking husay nito makipaglaban, at naging isang captain ng isang pangkat. At dahil ang matandang pakboy na ito ay kinakabahan na ang kanyang lihim ay baka mabunyag, sinubukan nitong patayin si Evelyn na kanyang anak. Pinagtangka niyang patayin si Evelyn, at pinalabas niya itong isang malaking aksidenteng pangyayari. Ito rin ang dahilan kung bakit naputol ang braso ni Evelyn, dahil mismo sa kanyang sariling ama na talagang ang sarap tanggalan ng dalawang mata. Tandang-tanda ni Ragnar ang nangyari kay Evelyn, iyon ay dahil isa rin siyang bastardo. Hindi naging madali ang buhay ni Evelyn matapos ng pangyayaring iyon, nawalan siya ng kaliwang braso, at hindi na magawang pamunuan ang kanyang dating pangkat, dahilan para magretiro ito ng maaga sa kanyang posisyon, kaya napunta na lamang si Evelyn sa ika-4 na training hall. Ang pinagtataka ni Theo, hindi dapat naririto si Evelyn tulad sa kanyang nakaraang buhay, dahil wala naman rin talagang pagtitipon na ganito na nakatuon sa kanya, kaya napapaisip ng husto ang ating bida, kung ang mga pangyayaring ito ba ay resulta ng kanyang mga ginawang pagbabago sa istorya. Kaya napapaisip ng malupitan itong si Theo kung ano ang dapat niyang gawin,
dahil hindi pwedeng magpatuloy ang kaganapan ngayon, lalo na si Evelyn ang maapektuhan rito. Kaya nag-iisip ngayon si Theo, siya ang nagsimula ng pagbabago sa kwento, kaya dapat siya rin gumawa ng paraan para itama ang lahat, para sa ikabubuti ng mga taong mahalaga sa kanya. Patuloy na naglalakad ngayon itong si Julius Ragnar papunta kay Elder Dragon o Wolfgang Ragnar, galit na galit, talagang gusto nitong wasakin ang buong katawan ng matandang pakboy na nanakit kay Evelyn. Nanginginig-nginig na sa takot ang siraulong matandang lalaking ito, at dahil alam niya na hindi niya magagawang matalo si Julius, gagamitin na naman niya ang pamumulitikan nito. Kayong lahat, tignan ninyo ang eksenang ito. Ang Demon Dragon ay nagpapakita ng pagnanasa niyang patayin ang isang elder na katulad ko, na matagal ng panahong pinoprotektahan ng Ragnar. Sabi nito na nagpaawa epek pa ang siraulo. At muling sumigaw ang Elder Dragon, sabi nito, gamit ang authority na binigay sa akin mismo ng pinuno ng buong angkan ng Ragnar, ang ginagawa ng isang iyan na saktan ang kadugo niya, hindi ba't isang pagtatraidor sa angkan ng Ragnar? Dahil sa sinabi ng Elder Dragon ang mga tao sa paligid ay unti-unti na niyaing nauuto. Siraulo kang matandang abnoy ka, inaabuso mo ang iyong autoridad, talagang ang mga salitang iyon lumabas sa bibig mo, hindi ka na nahiya? Netoringan ka pa namang isang Ragnar? Sabi nito na talagang mas lalong nagalit kay Wolfgang Ragnar. Kaya lang bago tuluyang magkaroon ng matinding kaguluhan, may isang kamay ang nagtaas upang pigilan sila, na ang sabi, sandali lang, masyado na kayong nagiging mainit ngayon. Ayun na nga, ang ating bida na talagang laging nasasama sa mga ganitong eksena ay naririto na ngayon, sabi nito, tignan ninyo, dahil sa inyong pagtatalo ang masayang pagtitiping ngayon para sa aking matalik na kaibigan ay napuno na ng takot. Agad namang tumahimik itong si Julius, iyon ay dahil guilty ito sa sinabi ni Theo, dahil talagang nasira ang masayang pagtitipon dahil sa ginawa niya. Samantalagang ang matandang pakboy na ito na walang pinagkatandaan ay hindi man lang nahiya, kundi nenes dahil ang umeksena ay walang iba kundi ang isang bastardong anak rin na kinasusuklaman rin niya. Patuloy na nagsalita ang ating bida, sabi nito, bakit hindi na lang natin dito tapusin ang inyong pagtatalo, gamit ang matagal ng tradisyon ng ating angkan, sabi ni Theo, na ang kanyang mga kaibigan ay seryosong nakikinig ngayon. Tapusin natin ang inyong pagtatalo sa isang duel trial, sabi nito na seryoso na ang kanyang mukha ngayon, dahil sa ganitong paraan lang maitatama ang lahat, at maparusahan rin ang matandang hakluban. Isang malaking kalukuhan, ang Demon Dragon ang naunang saktan ako, hindi kailangan ng trial, ang dapat maparusahan ay walang iba kundi ang hayop na iyan, sabi nito, dahil alam niya kung anong pwedeng mangyari sa duelo na sinasabi ng ating bida. Sabi naman ng ating bida, maaaring ang sinasabi mo ay may katotohanan, kaya kang hindi na natin pwedeng palakihin pa ang problema na ito, lalo pat nagdiriwang tayo ng kaarawan ni Lady Ray. Tama naman ako diba? Kamahalan ng Daffodil Palace, sabi nito ng mahinahon at nakangiti pa, habang nakatingin ito sa ina ni Lady Ray, na magpapakita rin ng isang nakakakilabot na aura sa pagdating nito, na agad namang nanginig ang itlog ng matandang angas na ito. Habang naglalakad ang babaeng pinuno ng lugar na ito, ang sahig ay dahan daw ang yelo, patunay na talagang hindi rin normal na nilalang ang isang ito. Sabi nito, at dito pa sa selebrasyon ng kaarawan ng aking anak na gawa ninyong manggulo, ano sa palagay ninyo ang inyong ginagawa ngayon? Galit na sabi nito. Ang taong ito ay si Neil Ragnar, ang Ice Dragon, ang kamahalan sa Daffodil Palace, ang ina ni Lady Ray, isang kinikilalang malakas na nilalang sa buong angkan ng Ragnar. At ang matandang hakluban naman ay agad nag-acting-actingan, sabi nito, kamahalan, kita mo naman siguro kung ano ginawa ni Julius sa akin ngayon. Sabi naman ni Neil, wala akong oras na pakinggan ang kwento mo, wala akong pakialam sa mga simpleng away bata na iyan, sabi nito. Kaya tapusin na, ninyo kaagad ang problemang iyan, gaya ng sinasabi ng batang ito sa aking likuran. Utos nitong si Neil, na sundin nila ang sinabi ni Theo, na ngayon ay talagang umayon na naman sa ating bida ang lahat. At muli pa itong nagsalita, iyon ang aking huling awa na pwedeng ibigay sa inyo, ang aking pasensya ay hindi na pwedeng masagad pa, at baka mapatay ko kayong lahat rito. Sabi nitong babaeng ito. Ang mga tao naman sa paligid ay nag-usap-usap sa mga sandaling ito, na ang mga duel of trial ay delikado raw sa elders, iyon ay dahil nga sa matanda na ito,
dahil kahit retired na sila sa mga misyon at digmaan, ang gampanin na lamang nito ay inspector or mas mataas roon. Narinig ito ng matandang ito, ganun rin ang palagay niya na talagang ang Demon Dragon ang mananalo sa oras na maglaban sila, pero may nakikita pa rin itong pag-asa. Dahil ang rules ng laban ay maglalaban lamang ang Elder Dragon at ang Demon Dragon sa last round, ibig sabihin may una at pangalawang laban pa na magaganap muna. Dahil sa una at pangalawang laban, mamimili sila ng kanilang mga representatives na pwedeng lumaban, at kung mananalo siya roon, hindi na niya kailangang lumaban pa. Dito nag-iisip ito kung sino ang mga posibleng representative ni Julius sa duel na ito, para magawa rin niyang malamangan ang mga ito sa una at pangalawang laban. Ang nakikita-kita ng Elder Dragon na representative ni Julius ay walang iba kundi itong si Evelyn na isang kamay lamang ngayon. At ang bagong halal na ika-6 na tagapagmana, si Theo Ragnar, ang kinasusuklaman niyang bastardo, parehas na bastardo ang representative ni Julius. Dahil doon, natuwa ang isang ito, iyon ay dahil basura at mga mahihinang nilalang ang tingin niya sa mga bastardong nilalang, kaya wala na raw problema, sure na raw ang panalo niya dahil hindi na aabot sa kanya ang laban. Dahil sa una at pangalawang laban pa lang raw ay tapos na ang laban, kaya malakas na ang loob nito. Sabi niya, sige pumapayag na ako, isang duelo gamit ang espada ang magpapakita kung sino ang tama o mali. Dahil sa bagay na iyon, ang mga bisita sa lugar na ito ay agad-agad nang kumilos para tumungo sa lugar na pangyayarihan ng laban, upang masaksihan ang magandang kaganapan na magaganap. Sa isang tabi naman, sa lugar kung saan naroroon si Thorkel, ay nangingiti-ngiti ngayon, dahil namangha ito sa nangyari, lalo na sa ipinakitang husay ng ating bida kung paano inayos ang problemang nagaganap. Nakatingin ito ngayon kay Theo Ragnar, sabi nito, ibang klase ang isang iyon, higit pa pala siya sa inaakala ko, sabi ni Thorkel. Sabi pa ni Thorkel, kilala ng lahat kung anong klaseng Ragnar si Julius Ragnar, kaya ito binansagan na Demon Dragon, dahil sa oras na mag-init ito, talagang wala nang nakakakontrol sa isang ito, at delubyo talaga ang magaganap. Kung hindi nang himusok ang ating bida sa eksena, tiyak na magkakaroon ng malaking tiyansa ang Elder Dragon na wasakin ang posisyon, at authority ng Demon Dragon gamit lamang ang politika. Ayos talaga, sa ganoong kaikling sandali, nagawa kaagad niya makaisip ng solution kung paano aayusin ang problema, natatanggapin ng parehas na panig, sabi nito na talagang hangang-hanga ngayon kay Theo. Mukhang matutuwa ako na panoorin ito sabi ni Thorkel na nakatingin kay Theo na nakikipag-usap pa rin ngayon sa magaganap na duelo para maayos ang problemang maaaring magwasak kay Julius. At ayun na nga, naririto na ang dalawang pangkat na maglalaban. Ang mga bisita at mga tao ay nasa paligid rin, handa na tunghayan ang isang nakakapanabak na laban. Ang duelo na ito ay hindi basta-basta, iyon ay naririto rin ang Law Council para bantayan at pamahalaan ang laban na ito. At agad na inihayag ang rules ng laban, dito ay maglalaban ang mga kalahok na hindi gagamit ng mana, kundi purong lakas lamang ang kailangang gamitin ng mga ito, at anumang bagay na maaaring mangyari sa laban ay protektado ng batas ng Ragnar. Ibig sabihin kung may mamatay sa laban, walang sisisihin. At bago pa mag-umpisa ang laban, nagbigay pa ng huling paalala ito. Sabi niya, bago ang lahat, kayo ba ay nangangako na anumang maging resulta sa laban ay walang paghihiganti na magaganap, at hindi magtatanim ng galit at sama ng loob? Tanong nito, at sabay sumagot ang dalawang ito, oo. Nangangako ako, sabi ng dalawa, tanda na talagang simulang simula na ang magaganap na laban ngayon. Mahusay kung ganun, unang lalaban, humakbang ka na pasulong, sabi nito, na ang ating bida ang unang lalaban sa pangkat ni Julius. Ayun na nga, handang-handa na si Theo Ragnar, para ipakita ang kanyang lakas, at itama ang isa sa mga pagkakamaling nagawa niya sa kwento, at para rin alisin rin kay Evelyn ang matagal na sakit sa kanyang puso. Ang mga kaibigan naman ni Theo ay kabang-kabang ngayon, sumigaw ang isa sa mga ito, Theo. Sigurado ka bang okay ka lang sa labang ito? Oo nga, ganun rin ang tingin ko. Sabi pa ng isa, tanda na talagang hindi magiging madali ang laban ni Theo. Dahil tingin nila ang makakalaban ni Theo ay hindi madaling kalaban, nagtanong naman ang babae, bakit? Sobrang lakas ba ng makakalaban ni Theo? Pag-aalala nito, ang taong ito, ang isa sa mga kasangga, tapat na tauhan ng Elder Dragon ay si Gale Sword Data. Sa lahat ng malalakas na high rank na inspector, siya ay isa sa mga iyon,
sabi naman ng babae, kahit papano okay na yan kaysa ang mga elder mismo ang makalaban ni Theo. Ang Elder Dragon naman ay may masamang binabalak, humawak ito sa kanyang mandirigma, at magbibigay ng isang utos na talagang mula sa mga corrupt na nilalang. Sabi nito, huwag na huwag kang magpipigil sa mga pamatay mong atake, ibigay mo ang lahat. Paalala nito, tanda na gusto nitong patayin si Theo, sabi naman ni Beta, ano po? Patayin ko siya. Pero siya ay kandidato bilang tagapagmana, sabi nito. Huwag kang mag-alala, alam mo naman siguro ang patakaran ng labang ito, kahit anong maganap sa duelong ito. Protektado ka ng batas ng Ragnar, kaya hindi ka gagalawin ng kahit na sino pag napatay mo siya. Sabi ng isang ito na talagang gagamitin niya ang lahat ng paraan, mabura lang ang mga tinuturing niyang basura, dagdag pa ng Elder Dragon, kung mabuhay man siya, ibigay mo sa akin kahit ang isang braso niya. Si Julius naman ay nakatingin ngayon kay Theo na naglalakad papunta sa gitna ng entablado, nag-aalala rin ito para kay Theo, iyon ay dahil naiisip nito na kasalanan niya ang lahat kung bakit nadamay si Theo. Sabi nito sa kanyang sarili, Theo, okay ka lang ba, kakayanin mo ba ang labang ito? Pag-aalala nito, dahil alam rin niya na kahit malakas si Theo, iba pa rin ang taglay na lakas ng mga inspektor, at ng mga bihasa na sa laban na may purong karanasan, dahil bagito pa rin ang ating bida kumpara sa mga batikan na sa digmaan. Mga sandali bago magsimula ang duelo, kinausap ni Julius si Theo, sabi nito, patawad Theo, dahil sa aking padalos-dalos na mga desisyon na damay ka pa sa gulong ito, sigurado ka ba talaga na okay ka lang sa labang ito? Tulad ng sabi mo, bilang representative, pwede kang lumaban ng ilang beses, pero, pag-aalangan ni Julius dahil nag-aalala talaga siya para sa buhay ni Theo, sabi naman ng ating bida, huwag po kayong mag-alala, magtiwala po kayo sa akin, sabi nito. Dahil doon natahimik na lamang ang dalawang ito, nagtataka, nagugulat kung saan nakukuha ni Theo ang tapang at lakas ng loob nito, at kung ano ang pinaplano ng ating bida. Sabi pa ni Theo, ang plano ko sa labang ito ay ang ayusin ang matagal ng hidwa ang nagaganap sa inyong dalawa, iyon ang mga katagang sinabi ng ating bida. Nakahanda na ito ngayon, hawak na niya ang kanyang espada, isang laban na maaari siyang mamatay, gayong yun ang plano ng kalaban sa kanya, at ano kayang ibig sabihin niya na ayusin ang problema? Talunin kaya ang kalaban o ang patayin ang Elder Dragon? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.